Yes, it is also a privilege on my part to be able to stand on this pulpit and share the Word of God with you. That's why lagi po akong nananalangin that when we stand, when we prepare, when we preach, na talagang totoo sa salita ng Diyos ang aming pinangangaral. Hindi lamang po ito sa kahusayan ng tao. Welcome po sa ating worship, sa isang buhay na Panginoon, at sa ating tagapagligtas. Ang Hari, ang Panginoon, ang darating na Hari ng buong sanglibutan, the Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin siya. Mga kaibigan, mga kapatid, tinalakay po natin ng mga nakaraang buwan o mga linggo ang paksang life to the fullest. At nung last Sunday, binanggit na rin po natin na part of living life to the fullest is choosing to live a life that is significant. Ngayon, titingnan po natin is more specifically yung katotohanan na bawat isa sa atin ay merong iiwanan sa sanglibutan ito. That every one of us leaves something of himself behind. Nang ibig sabihin, pagkatapos ng ating journey sa isang sanglibutan na katulad nito, mayroong maiiwan. Kahit wala na ang ating mga katawan, you still leave something behind. Si Alfred Nobel, brilliant mind. Siya po naka-invento ng dynamite. At siya yumaman. By inventing something na sumira, kumitil, nagwasa, he made a lot of money. One day, namatay po ang kapatid ni Alfred Nobel. Ang problema, ang media, ang news, nagkamali po sila. Sa halip na ilagay na patay ang kapatid ni Alfred Nobel, ang inilagay nila si Alfred Nobel ang namatay at yung kanyang obituary ang nailagay sa newspaper. At ang sabi po ng obituary, Alfred Nobel, the man who invented the dynamite and made a lot of money of it, the dynamite king that destroyed so many things, is dead. Nasyak po si Alfred Nobel nung mabasa niya ang kanyang obituary. Dapat sa kapatid niya, pero bakit sa kanyang nailagay? Sabi niya, ayaw kong maalala ako ng mga tao pag ako'y namatay dahil sa dynamite. Sabi niya, I'm going to change my obituary. Nung mamatay po si Alfred Nobel, yung kanyang kayamanan, pumirma siya ng deed sa kanyang last will. Ng kanyang kayamanan ay gagamitin sa pagtatatag ng isang foundation na magbibigay ng award sa mga taong nagtatrabaho para sa kapayapaan at sa kaunlaran. Thus, the Nobel Peace Prize was born. And today, when we think of the Nobel Peace Prize, nobody remembers the Dynamite King. Ang natatandaan nila, yung kanyang last will, the Nobel Peace Prize. Mga kaibigan, we all want to leave a legacy. Bawat isa sa atin, mayroon tayong gustong ipamana, iwanan sa mga iiwanan natin. Whether we like it or not, mayroon kang iiwanan. Kuminsan sinusulat natin ang ating mga pangalan sa granite. Kuminsan gusto nating may sulat ang ating pangalan sa mga marble epitaph. Kuminsan sinusulat natin ang ating mga pangalan pag may yung ibang mga tao, hindi mapigilan eh. Pag may bagong semento, susulat biglang kanilang pangalan. Ayun, natuyo. Pagkakita mo sa iba na palang ibang pangalan ang nakasulat doon.
At yung iba naman sinusulat ang kanilang pangalan at ang kanilang memory sa isang puno ng kahoy. Halimbawa, galing sila sa isang park kasama ang kanyang girlfriend. Gillier and we're here. Di ba? Lalagay sa trunk, di ba? Lalagay sa trunk. Because we want to be remembered. Gusto nating mabuhay sa isang, o magbigay ng pamana sa isang paraan na lalampas sa ating buhay. The question, my brothers and sisters, how do you want to be remembered? What do you want to leave behind? Na pagkatapos ikaw ay wala na sa mundong ito, sa papaanong paraan gusto mong maalala ka ng ibang tao? Anong gusto mong iwanan sa mga taong nakahalubilo mo at nakapaligid sa iyo in such a way that it will impact their lives? Nais ko lang pong sabihin dito at sa susunod na mga mensahe, itong paraan na to, live to leave a lasting legacy. Pwede pong basahin natin yon? Live to leave a lasting legacy. Mabuhay ka, mabuhay tayo sa isang kaparaanan nang iiwanan natin at maipapamana natin sa mga tao ay isang pamanang nananatili na hindi masisira. Live to leave a lasting legacy. Nang ibig sabihin ng legacy yung pamana, bequeath, inheritance, o something related to that. Lasting, nang ibig sabihin natin hindi basta kumukupas, hindi nawawala. Ito'y nananatili. What lasting legacy can you and I leave behind? What lasting legacy can you and I leave behind? Remember? Intentionally or not, meron kang iiwanan. First Corinthians 13:13. I'm sure nadalaw na natin ito last year. Maybe yung ibang mga bagay titingnan natin sa susunod na message. Ito po'y conclusion o pinaka-last statement po doon sa hymn about love. Yung poetry, one of the greatest poetry ever written ukol sa pag-ibig. The love chapter. And now, these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. At ngayon, tatlong bagay ang nananatili. Tatlong bagay ang hindi natatapos at kumukupas. Faith, pananampalataya. Hope, pag-asa, pag-ibig. At ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Dakilang Diyos, pagpalain po ninyo ang bawat isa samantalang tinatanggap nila ang iyong salita sa umagang ito in the power of your Holy Spirit and for the glory of your greatest name, in Jesus' name, amen. So number 1, ano ba ang lasting legacy na pwede kong iwanan? Leave a legacy of faith. Na samantalang nabubuhay ka sa mundong ito, alam mong sa dulo ng buhay mayroon kang iiwanan. Sana ang iyong iiwanan ay isang pamana sa pananampalataya. A legacy of faith. Sabi ko sa inyo, in this greatest poetry on love, binanggit ni Apostol Pablo dito,
yung mga virtues, yung mga kalidad, yung mga values ng mga tao ng Diyos. At ang una dito ay ang pananampalataya. Napakahalaga po nito kasi sa Hebrews 11:6 pa lang, mababasa natin, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposibleng ikaw ay kalugdan ng Diyos. Imposible na ikaw ay makabigay ng kasiyahan sa Diyos. Imposible na kung walang pananampalataya, ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Gusto ko pong i-highlight dito yung dalawang klaseng pananampalataya that will impact other people. Number one, yung faith in the Lord Jesus Christ as Savior and Lord. Yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Para sa akin, starting point po ito eh. Yes, naniniwala ka sa Diyos, pero meron ka bang relasyon sa Diyos? Ikaw ba'y naniwala sa bugtong na anak ng Diyos na ibinigay sa atin na namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y tubusin, kaya siya ang ating tagapagligtas? Alam niyo nung mamatay ang dati nating presidente, si President Noynoy, nabigla po ako eh. Kasi 61 years old. Alam namin hindi siya ganong healthy, pero hindi namin alam na ganong ka-serious. Kahit yung mga malalapit sa kanya, kahit pamilya niya, hindi nila alam na ganon ka-serious ang kanilang kapatid. At nung siya'y mamatay, for a while kinalimutan ko muna ang politika. Ang tinanong ko, kasi malapit po siya sa ibang mga evangelical bishop. Nagtatanong ako, Lord, narinig ba ng presidente namin dati ang mabuting balita ng kaligtasan? Alam niyo, gano'n ka mang kadakila. Pag namatay ka, sa puso at pananaw ng mga anak ng Diyos, ang tanong ay, saan ba siya pumunta? It does not matter. It did not matter whether you were president, you were vice president, you were a senator, you were a billionaire. It did not matter. What matters is that wala na yun ngayon, iniwan mo na yun, saan ka pumunta? Hindi po ako mapalagay. Kasi yung taong naglingkod sa bayan, yung anak ni Ninoy, na alam ko nakakilala sa Panginoon. Ang lungkot naman kung hindi niya talaga narinig ang gospel. So I was praying, Lord, show it to me. And then nabasa ko po yung sinulat ni Dr. Yuson kung anong naalala niya kay Pinoy. Na nung i-explain ng isang bishop ang gospel sa isang prayer gathering, tapos nag-challenge ang bishop, in-explain niya kung anong gospel, kung paano tatanggapin si Jesus. Tapos sabi niya, will you follow me if you want to receive Christ? Nakita niya ang bibig ng dating presidente sumusunod sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. And then tinawagan ako ng isang bishop na siyang nanalangin ng inauguration ni President Pinoy. At siya'y nakakapasok sa Malacanang pag merong kukonsultahin si Pinoy sa ilang mga bagay. Si Bishop Jonel ang tinatawagan namin, pwede nga niyayahan mo siya sa ganitong event. Tinanong ko si Bishop Jonel, sabi ko, talaga bang si Pinoy narinig niyang maliwanag ang gospel at tumanggap siya sa Panginoon? Ang sagot niya sa akin, oo naman, Bishop. Why did I take time na sabihin sa inyo to? Ukol sa pananampalataya, the saving knowledge, the saving faith. Trahedyang malaki kung matatapos ang buhay mo sa mundong ito at pagkatapos ang mahal mo sa buhay, hindi narinig ang gospel, hindi natin tiyak kung saan sila pumunta.
Siguro nung marinig niyo yung salitang pamana or legacy, iniisip niyo kaagad, ano kayang hiiwanan ko sa aking mga anak? Ano kayang hiiwanan ko sa aking pamilya? Yung kayang paglilibingan namin na ayayos na ayos, napakalaki. Alam po ninyo, yung ibang mga tao, talagang ang libingan nila, ang ganda-ganda, may CR pa. May pantry pa. They spend a lot. I'm not saying that that is not good. Ang sinasabi ko lang, naipamana mo ba ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagliligtas? At sa inyo na nakikinig at nanonood, natanggap mo na ba ang pinakadakilang pamana ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin? Ang katubusan sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ikaw ba'y nanampalataya na ng lubusan? A legacy of faith to recognize the love of God and what Jesus has done on the cross to save them. Ang pamana po ng pananampalataya na isang pagkilala sa pag-ibig ng Diyos, kung anong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sila'y maligtas, narinig ba nila yan? Naipamana mo ba yan? Naliwanag mo ba yan? At ang pangalawang ukol po sa pananampalataya na gusto kong i-highlight, faith in the Lord in the midst of the darkness and doubts around. Yung pananampalataya sa Panginoon na sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng maraming problema, sa gitna po ng maraming pagtatanong at pag-aalinlangan, nananampalataya ang mga tao na pinag-iwanan mo. Sa buhay po ito, marami tayong questions, marami tayong doubt. Kasi binabagyo tayo at kung minsan ang dating ng bagyo, wala sa tamang panahon eh. Magkakasakit ka din lang, dumating pa nung wala kang pera. Di ba? At doon ka pa nawalan ng trabaho. Grabe talaga ito. Mamamatayin ka na lang, pandemic pa. Ayun, hindi tuloy kayo nakapaglamay. So you ask questions. Yung mga pangyayari po ngayon, nagpapakita rito na talagang matindi po ang problema natin sa mundo. Isang buwan nang nakakaraan po, mayroong isang building, isang apartment complex sa tabi ng isang beach, na magandang beach sa Florida. Nag-collapse. Nagsimula sa balkonahe kung saan siguro nakatatkuan ng mga tao, mga nagre-rent para makita nila, matanggap nilang simoy ng masarap na hangin from the beach. Nag-collapse. At mula sa search and rescue, ngayon nasa search and recovery na lang. Sapagkat alam nila wala nang sa mga natira doon. Dozens and dozens at posibleng umabot sa 100 ang namatay. Yes, in Florida, in the United States. Tapos ng isang araw, isang C-130 na napakamahal, binili ng Pilipinas. Bibihira lang ang ganito natin na ginagamit talaga sa service. Mayroon pang 11,000 hours, flying hours, bago siya i-maintain. Nag-crash siya sa Sulu. Ang daming namatay. Pati ang mga piloto. Of course, yung hindi inaasahang kamatayan ng dating presidente, natanong ko tuloy, bakit yung gusto mong nandyan pa nawawala? Yung gusto mong wala na nandyan pa ano? At alam po nyo sa pandemic, alam ko yung iba sa inyo nagpa-vaccine na. Ito pong statistics natin sa pandemic. The global confirmed cases ay 185 million, mahigit ang confirmed cases. Ang namamatay last week po, umabot na ng 4 million sa buong sanglibutan. Ang people fully vaccinated, ang ibig sabihin lahat ng dosage ay nakuha na nila, natanggap na nila, ay 902 million. This is 2 or 3 days ago po ang statistics na to. Ang magandang balita, ang England,
Sabi nila, hindi ka na i-quarantine pag pumunta ka doon kung ikaw ay merong certificate of full vaccination. Pwede na tayong pumunta doon. Di ba? Pero ito na naman pong masamang balita. Ang South Korea, naghigpit na naman, may lockdown na naman sa Seoul, sa capital, and neighboring regions starting tomorrow. Dahil sa iniisip nilang bagsik ng Delta variant. At ito pong malungkot pa. Ang Tokyo Olympics to be held, posible, will be held without manonood. Ano bang Olympic ito? Walang spectators. We have never seen anything like this before in our life. Ano pong pinapakita nito, mga kaibigan? Maraming problema yung mundong ito. Sapagkat itong mundong ito ay mundong makasalanan. Punong-puno po ito ng kapaitan at ng suffering. Alam niyo, a legacy of faith will help them to keep believing in the Lord in the midst of unbelievable struggles. Alam mo, pag naibigyan mo ng legacy, na ipamana mo ang isang matinding pananampalataya sa iyong mga anak, sa iyong mga kasambahay, sa iyong mga mahal sa buhay, sa ibang mga tao, sila ay magpapatuloy ng mananampalataya sa gitna po ng katakot-takot ng mga struggle at pagkikibaka. Kung marami kang ipamamana, huwag mong kalilimutan ang tunay na pananampalataya. Mayroon po kung ilang mga samples dito. Halimbawa po sa Genesis 25, siguro dalawa lang ang titingnan ko, MJ. Genesis 25. Abraham lived for 175 years. And he died at a ripe old age. Sino bang gusto mamatay na puno ka na, talagang nakasagad na? Having lived a long and satisfying life. Wow, sarap. How many of you would like to live a long and satisfying life? Up to 100, kahit hindi 175, kahit hanggang 99 lang. Di ba? At ganun din naman ang sinabi po kay Isaac, yung kanyang anak. 180 years! Woo! At kay David, nais kong basahin natin ang binanggit. Oh, by the way po, hindi po significant ang life ni Abraham dahil 175 ito at tumanda siya ng gusto bago namatay. Naging significant ng kanyang life sapagkat naipamana niya yung pananampalatayang meron siya sa ating buhay na Diyos at yung vision ng Panginoon para sa sanglibutan. Abraham, I will bless you. I will make you a blessing. I will make you a big nation, a great nation. Through you, the whole world will be blessed. Yun pong naipamana niya kay Isaac. Pagkatapos si Isaac kay Jacob. Tapos kay Joseph. Sabi pa nga ni Joseph, pag-alis niyo sa Egypt, dalhin niyo ang aking mga buto, dalhin niyo sa lupang pangako. A legacy of faith, di ba? A legacy of faith. At si David po ganun din sa 1 Chronicles 29. Sabi po rito, he died at a ripe old age. Having enjoyed long life, praise the Lord. Hindi lang nag-enjoy ng long life, wealth and honor. Period. Kunyari, period lang. Kung naging hari nga siya, naging mahaba ang buhay, may kayamanan, siya'y dinakila. Tapos namatay. Ano ngayon? Hindi po may legacy siya. Ang kanyang pagiging hari ay naisalin, naipamana niya sa kanyang anak na si Solomon. And then almost 1,000 years later, sa Bethlehem, nung ipanganak ang tagapagligtas ng sanlibutan, siya tinawag na the Son of David. Legacy of faith. Pero siguro ang magandang tingnan natin, yung kay Ruth. Sabihin nga niyo, Ruth.
So kung magkakaanak kayo sa mga young mothers at babae, pwede nyo ipangalang Ruth, pero dagdagay na lang yun ng ibang gusto nyo, di ba? Ruth. Gusto ko po si Ruth eh. Siya po'y manugang ni Noemi. Naomi sa English. Si Naomi po namatay ang asawa. Tapos yung si Ruth at saka si Orpah na kanyang manugang, namatay din ang mga anak ni Naomi. Tapos sabi ni Naomi sa kanilang kanyang mga manugang na si Ruth at si Orpah, sabi niya, iwanan niyo na ako, wala na kayong makukuha sa akin. Kahit magkaasawa ko ngayon at magkaanak muli, hindi niyo na sila maihintay. So si Orpah nagpaalam. O sabi niya, umalis na si Orpah, Ruth, ano pang ginagawa mo? You can live your life. You can be independent again. Alam mo, pag biyanan na nagsabi sa manugang ng ganon, baalis ka na. Usually, ang mga biyanan at manugang, hindi naman ganong. Pero si Ruth iba eh. Sabi ni Ruth, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Grabe, commitment. Nang ibig sabihin, ang Diyos na pinanampalatayanan ng isang Israelitang katulad ni Naomi, ay yun din ang Diyos na pinaniwalaan ni Ruth. Kaya sumama siya nung bumalik si Naomi sa kanyang bayan sa Israel. At pagdating sa Israel, to cut the long story short, nakilala ni Ruth si Boaz. At sila'y naging mag-asawa. Tapos sabi ng verse sa dulo ng kasaysayan ng Book of Ruth, sabi po ng verse, the neighbor women, kasi hawak na ng Naomi ang kanyang apo. Sabi, and they named him Obed, ang anak ni Ruth at saka ni Naomi. And he became the father of Jesse. And who is Jesse? And the grandfather, si Obed po, of David, sapagkat si Jesse ang tatay ni David. Dahil sa pananampalataya ni Ruth, he invested in God, nagkaroon siya ng anak na si Obed, na naging grandfather ni David, the greatest king of Israel. Mga kaibigan, invest your life. Sa harap ng iyong mamahal sa buhay, invest in faith. In your faith in God. Napakalaking trahedya. Kung nakapag-ipon ka ng marami at sinabi mo, meron na akong iiwanang pera sa mga anak ko, meron na akong kotseng iiwanan sa kanila, meron na akong bahay na iiwanan sa kanila. Pero hindi nila kilala ang Panginoon. After a while, yung kotseng yun masisira. Pag mahina ang yung mga anak, pati bahay na yun, may bebenta. At matatapos ang buhay nila sa mundong ito, wala silang pananampalataya sa Panginoong Yesus. That is tragic. So leave a legacy of faith, and secondly, yun po ang pinakamahabang bahagi. Okay? Secondly, leave a legacy of hope. Sabihin nga ninyo, hope. Pag-asa. And now these three remain, faith, hope. Ang ibig ko pong sabihin sa hope dito is to keep going against all odds. To never quit even when quitting feels good. To never stop even when you are tired. Because you have hope. Kahit maraming lumalaban at marami kang kalaban, ikaw ay magpapatuloy. Na ikaw ay hindi magkukwit kahit parang sarap magkwit. And to never stop even when you think you're burnout and tired. Even when you think you're not satisfied with the people around you.
Alam po niyo, ang realidad ng mundong ito, I kept on repeating it almost every month. Nahandan yung matitinding desist, discouragement. Nandiyan ang even death. And of course, sinasamahan pa yan ng mga demons. Ang madalas pong panunukso sa atin ni Satanas at ng mga demonyo ay yung ukol sa relasyon natin sa Diyos. Gusto nila tayong ma-discourage, huwag magpatuloy, huwag na tayong yumakap sa pananampalataya sa Panginoong Yesus na ito, sapagkat sasabihin sa iyo ng mga demonyo, pare-pareho lang naman yun. Tingnan mo ang taong yun, hindi nananampalataya pero mas maganda pang kalagayan kaysa sa iyo. Narinig nyo na ba yun? Malamang sa demonyo galing yun eh. Kasi pag pinipigil ka niya sa pagpapatuloy sa Panginoon, alam mo na tukso yun, sa demonyo yun, di ba? At upang hindi ka magpatuloy na yakapin ang pag-ibig ng ating Diyos na siyang dahilan kung bakit ikaw ay naligtas, na siyang dahilan kung paano ang iyong mga mahal sa buhay ay maliligtas. Alam po niyo, madalas nagdidebate ang aking isip. Alin ba ang worst enemy natin? Yung procrastination o discouragement? Ano po yung procrastination? If Satan cannot get you to put off, yun po yung procrastination, yung pinopostpone mo yung dapat mong gawin. If Satan cannot get you to put off your life mission, then he'll try to get you to quit altogether. Kung hindi ka mapipigilan ni Satanas, na i-postpone mo ang iyong misyon sa mundong ito, sigurado ko tutuksuin ka niya na tumigil ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Sino sa inyong just yesterday and early this morning may nagsasabi sa iyo, huwag ka na mag-church, huwag ka na mag-onsite. Baka ka pa ma-COVID dyan eh. Sa bahay ka na lang. Di ba? Mga kaibigan, hope will help you defeat our common enemy called discouragement. Ang pag-asa ang makakatulong sa atin upang talunin natin ang ating kalaban, yung discouragement. Yung panlulumo, yung pagtigil sa ating gawain. Pero alam nyo, when you have hope in the Lord, it will give you optimism about the future. Na alam mo, kahit sa kasalukuyan, napapagitnaan ka ng nasa kagilagitnaan ka ng kadiliman at ang dami mong problema sa sinasagupa, nasa kaliwa, kanan, sa harap, sa taas, sa likod, may problema, pero deep within your soul, sapagkat may pag-asa ka, I will see a greater future. Diba? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. When you are discouraged, mga kapatid, you become ineffective. When you are discouraged, you are immobilized. Ayaw mo nang kumilos. At pag nakita ka ng mga taong nakapaligid sa iyo, ito ba yung nananampalataya sa Diyos? Pagkatapos ganito, tumigil, wala ka ng impact. Hindi na tatanggapin ang legacy ng pananampalataya at ng pag-asa. Pero pag nakikita nilang nandyan ng optimism, nandyan ang positive attitude, nandyan ang pananampalataya sa puso, na kahit ngayon may problema, alam mo, next time, it's gonna get better. Tatandaan yung sinabi ng Paul sa Romans 5, sa mga mananampalataya, at this hope will not lead to disappointment. Idagdag niyong pananampalataya because hope does not disappoint us. Pag sa Panginoon ka umasa, hindi ka madidisappoint, mga kaibigan. In other words, people of hope will not easily give up. They are determined and persistent. Yung pong hope, yung pag-asa, yun pong nagbibigay sa atin ng courage
To just keep embracing God and to keep believing in God and to be persistent in serving God. Pero ngayon, paminsan-minsan mga kaibigan, hinihingi sa atin ito ng Panginoon eh. Let us determine now to give the Lord whatever He asks, whatever it takes, whatever the costs. Ngayon pa lang, magpasya ka na. Sabihin mo, determinado na ako na ibigay sa Panginoon. Ano man ang hilingin niya sa akin, whatever it takes, kahit anong, gaano kabigat ito, whatever is the cost, gagawin ko. Persevere. Be determined. Declare that you will keep on going no matter what. This is a legacy of faith and hope. Nabasa ko po itong kwento na ito na sinulat po ni Erwin Lutzer, dating pastor ng Moody Church sa Chicago, sa aklat na Where Do We Go From Here? Alam ko marami tayong struggles. Pero wala naman sigurong kasing bigat sa struggle ng mga Christian sa China noong unang panahon at saka ngayon na pinag-uusig. Kinuwento po ni Erwin Lutzer ang nangyari doon sa Boxer Rebellion. Marami po kasing missionaries at naging Christian sa China noong unang panahon eh. Mga missionaries na galing sa West, lalong-lalo na sa England. Pero nung Boxer Rebellion, tinawag po silang Boxers sapagkat sila'y mahilig sa gymnastic and calisthenics. Malalakas po sila. Nung sila po ang magrebelde, ang una nilang tinarget ay ang mga Christian. At isang mission station ang kanilang nilusob. Kinuha po ang lahat na nakatira sa Christian mission station na yon. At pagkatapos binigyan sila ng challenge, naglatag po sila ng isang cross na made of wood sa lupa. At ang challenge sa kanila, about 100 people of them. Yung lalakad dito, papunta doon, palabas, at tatapakan ng krus, hindi kayo mamamatay, bibigyan namin kayo ng kalayaan. Pitong young people. Ang unang lumakad, tinapakan ng krus, they trampled the cross. At sila'y pinalaya. Pero yung pangwalong estudyante, o young girl I mean, pagharap niya sa krus, siya'y lumuhod at nanalangin. At siya'y nanalangin ng lakas sa Panginoon. At pagkatapos siya'y tumayo, hindi niya tinapakan ng krus, siya'y umiwas. At nung makita ng iba, na ang tapang ng batang babaeng ito sa kanyang pananampalataya, none of the succeeding dozens or 90 people ang tumapak sa krus, lahat sila ay umiwas, and they were all executed. Lahat sila ay pinatay. Grabe yung batang babaeng yun. What a legacy of faith and hope. The others, siguro nabuhay sila, and after a while, wala na sila, but only this girl will be remembered sa kanyang legacy ng faith and hope. Napakalaking trahedya, mga kaibigan, kung tinitingnan ka ng iyong mga mahal sa buhay, pagkatapos ng daming mga struggles, and then later on, na-discover nila, ayaw mo nang pumunta sa church, ayaw mo nang magbasa ng Biblia, ayaw mo nang manalangin, because you quit. Tragedy. Alam niyo, pag ikaw ay pag-asa, pinapakita mo sa lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo, na nakita mo na, nabasa mo na ang dulo ng kasaysayan ng sanglibutan. Ano po sinasabi ng kasaysayan ng sanglibutan at the end of the history of the world? Jesus wins. Therefore, we will win in the end. When you have that hope, you will not quit. You will keep going. And number 3, live a legacy of love. Live a legacy of love. And now these 3 remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love.
challenge po nito sa atin, mga kapatid, to keep growing in your love for God. To keep caring for people even when you don't feel it. To keep touching others even when you are hurting. Sapagkat ang sabi ni Paul, love is the greatest thing. That love is patient, love is kind, love never gives up, love keeps on believing. Pag ginawan ka ng masama, hindi ka gaganti ng masama because you are loving. You are not like them. When you are hurt, you don't hurt back. Because even though they are bad, but you are good and you are a beloved of God. Therefore, you don't have to behave like them. Later on, we will talk about love of God and love for God. But today, let's just highlight love for your family and love for the people around you. Do you love them enough? Sapagkat handa mong iwanan sa kanila ang dakilang pananampalataya at pagliligtas ng ating Panginoon Yesus. You invest in people. Katulad po ng ginawa ni Ruth, hindi lang siya nag-invest sa pananampalataya, nag-invest siya sa people. Your people will be my people. To love them and to continue loving other people. Alam niyo, meron pong dalawang bagay pang nananatili sa mundong ito eh. Alam niyo ano po yun? Pagkatapos po ng mundong ito, pagkatapos mamatay lahat, and then bubuhayin po ang mga patay, nang ibig sabihin, ang tunay na buhay, ang mga kaluluwa ay mananatili magpakailanman. When everything in this world is gone, when this world is recreated, nandyan pa rin ang mga kaluluwa. Mabubuhay ng walang hanggan. Yung iba pupunta sa impyerno, yung iba pupunta sa langit. Kaibigan, kapatid, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Hindi ba mas magandang ibigay mo sa mga kaluluwang ito na mabubuhay ng walang hanggan ang isang pananampalataya na magtuturo sa kanila sa daan, papunta sa daang walang hanggan? And then the Word of God, ang sabi po ng Panginoong Yesus, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren, ang sabi po ni Billy Graham. The greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or other material things accumulated in one's life, but rather a legacy of character and faith. Doon sa character, nandiyan po ang love. Yes. Bawat isang nanay, bawat isang kapatid, nag-iipon kayo sapagkat mayroon kayong gustong ipamana. Pero trahedyang malaki. Pag hindi mo ipinamana ang pananampalatayang naging dahilan kung bakit ka naligtas at naging anak ka ng Diyos, I think the best love, and in here we're almost done. The best love you can offer the world is sharing the gospel with them. Because through it, they will experience the love of God, receive the forgiveness of sins, and receive eternal life and become a part of the family of God. Ang pinakadakilang pag-ibig na maibibigay mo po sa iyong mga mahal sa buhay at sa mga taong nakapaligid sa iyo ay yung pagsishare po ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng gospel. Mararanasan po nila ang pag-ibig ng Diyos. Matatanggap nila ang kapatawaran sa lahat ng kanilang kasalanan. Tatanggapin nilang buhay na walang hanggan. And can you imagine, magiging bahagi sila ng pamilya ng Diyos? And if you don't share it, lahat po yan wala eh. Mga kaibigan, sigurado ko maalala ka ng iba for a while. Pero pag na-share mo ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig, hindi po mawawala yan. Live to leave a lasting legacy. With this closing story, nais ko pong tumayo kayo where you are now.
I like this story. My wife likes this story. Kinukwento nga niya sa akin minsan eh. Nakalimutan niya ako palang nagpadala sa kanya ng kwento. Ito po'y kasaysayan ng Nigerian billionaire na si Femi Otedola. I don't even know if that is how they pronounce it. Femi Otedola. Sa isang radio interview, tinanong po siya ng radio interviewer, sabi, "Sir, what can you remember made you a happiest man in life?" Ano bang natatandaan mong talagang nagpasaya ng gusto sa iyo sa buhay na to? Sabi niya, merong 4 na stages akong naranasan. Number 1, sabi ni Femi, remember, he's a billionaire. The first stage, sabi niya ganon, nung ako'y nagkamit ng maraming kayamanan at may kakayahan ako sa buhay, akala ko I understood the first stage of happiness. Sabi po ni Femi, the first stage, sabi niya ganon, I accumulate wealth and means. But at this stage, sabi niya, hindi naman ako sumaya nung marami na akong pera Then came the second stage, sabi po ni Femi, naging collector ako ng mga valuables, ang dami kong na-collect, sabi niya ganon, in the millions. Pero sabi niya, hindi pa rin ako masaya kahit na nakakolek ako ng maraming mga bagay. The third stage, ang sabi po ni Femi, getting big projects. That was the time, sabi niya ganon, akong may-ari ng 95% of the diesel supply in Nigeria and Africa. At ako ang pinaka-may-ari, sabi ganon, of the largest vessel owner in Africa and Asia. Siguro yung maraming Pilipinong nag-a-apply na seaman dito. Pero sabi niya, hindi ako naging masaya. The fourth stage was the time, pakinggan po niyo to, inanyayahan ako ng isang kaibigan na mag-donate ng 200 wheelchair sa mga people with disabilities. So binili ko agad yun, 200 lang naman At padadala ko na sana. Sabi ng kaibigan ko, punta ka doon, ikaw ang magbigay. Hindi niya matanggihan ang lambing ng kaibigan. Pumunta po siya doon. At nung ibigay po niya yung 200 wheelchair, kitang-kita niya ang mukha ng mga bata na may mga lumpo, na may kapansanan, na para silang nasa picnic club at para po silang nanalo ng jackpot. Tuwang-tuwa sila. Sabi niya, doon ko nakita ko anong kagalakan. And then sabi niya, nung paalis kami, humawak sa akin ng isang bata. Ayaw niyang bitawan ang aking kamay. Kaya sabi niya ganon, yumuko ako sa kanya, meron ka ba bang gustong gawin ko? Hindi, sabi ng bata. Gusto ko lang makita ang mukha mo para hindi ko makalimutan. Para pagdating sa langit, hahanapin kita doon at pasasalamatan kitang muli. Sabi niya, that was the happiest moment in my life. Not only that love and faith will make you happy, but it will give you a great legacy na mananatili magpakailanman. Let's join the worship team in singing this song.